Dahil sa gustong maisalba ni Roxanne ang kanilang papalubog na ospital, ay napilitan siyang makipagkasundo sa isang sikat at tinitingalang si Von Ford. Walang businessman at businesswoman ang hindi nakakakilala sa isang Ford. Halos lahat ay hinahangaan siya, kaya maraming gustong makipagkasundo dito. Pero Dad, ayoko pa pong matali. Gusto ko pang magsaya sa buhay ko ngayon na walang problema. Tutol ni Roxanne sa gusto ng ama niya. Anak, ikaw na lang ang pag-asa ko. Please, Iha. Ayokong mawala sa atin ang ospital na pinaghirapan ng namayapa mong ina. Eto na lang ang natitira niyang alaala sa ating dalawa. Madamdaming sabi ni Antonio sa anak niya. Pero alam niyo rin pong mahirap hagilapin ng taong yun, Dad. Maliban na lang kung siya mismo ang lalapit sa'yo. Paliwanag ni Roxanne. Totoo rin kasi ang sinabi niya. Maliban na lang kung si Mr. Von mismo ang may kailangan sa'yo ay lalapit yon. Hayaan mo. Pag nalaman kong nandito na siya sa Pilipinas ay sasabihin ko agad sa'yo. Sa ngayon magpahinga ka na muna. Alam kong puyat ka dahil sa gabi ang duty mo sa ospital. Tumangulang si Roxanne sa ama. Matapos siyang humalik sa pisngi nito ay umakyat na siya sa taas para matulog. Hapon na nang magising si Roxanne. Mabilis siyang bumangon at naligo para makapagluto na siya ng hapunan nila ng ama niya. Eksaktong nakaluto na siya nang dumating ang ama niya galing sa ospital. Dad, mabuti po, andito na po kayo. Tamang-tama po ang dating nyo. Tapos na ako magluto. Pansin ni Roxanne ang pananahimik ng ama niya. Kaya umupo siya sa tapat ng upuan nito at kinausap ang ama niya. Unti-unti nang umaalis sa ospital natin ang ibang magagaling na mga doctors natin, anak. At ayon sa inutusan kong mag-imbestiga, ay may nakapagsabi daw sa kanila na malapit nang magsara ang ospital natin. Kaya hinihikayat nila ang mga doktor natin na lumipat sa ospital na kakompetensya natin. Malungkot na sabi ng ama ni Roxanne. Hindi kaagad nakagalaw si Roxanne dahil sa narinig. Sino po bang nagpapakalat ng balita na yan, Dad? Mahinahon pa rin na tanong ni Roxanne. Hindi ko alam, anak. Basta ang alam ko na sa loob ng ospital natin ang tumatraidero sa atin. Tumayo si Roxanne sa kinauupuan niya at niyakap ang ama niya. Huwag po kayong mag-alala, Dad. Gagawa po ako ng paraan para mananatili sa atin ang ospital natin. Sa ngayon, kumain muna tayo dahil gutom na ako. Kahit may problema, ay nakukuha pa rin ni Roxanne ang ngumiti. Para sa kanya, hindi niya makakaya ang problema kung hindi niya idadaan sa tawa ang lahat. Matapos kumain ay niligpit na ni Roxanne ang pinagkainan nila. Pagkatapos maghugas ay saka siya umakyat sa taas. Habang nakahiga ay iniisip ni Roxanne ang sinabi ng daddy niya. Alam niyang isang sugal ang gagawin niya pero wala na siyang ibang choice kung hindi ang makipag-deal sa taong inaasahan niyang makakatulong sa problema nila. Kaagad na tinawagan ni Roxanne ang kaibigan niya. Alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kanya. Yo! Himalat na patawag ka! Kaagad na sagot sa kabilang linya. Ngayon ko kailangan ng tulong mo, Red. Mahinahon na sabi ni Roxanne. Para sa mabuti kong kaibigan, matatanggihan ba kita? Salamat, Red. Magkita tayo bukas sa dating tagpuan natin, ha? Pinatay na ni Roxanne ang tawag. Alam niyang hindi siya matatanggihan ng kaibigan niya kaya dito siya lumapit. Marami namang kaibigan si Roxanne pero halos lahat ay gusto lang sa kanya yung pera niya. Tanging si Red lang ang naiba sa mga ito. Kinabukasan, galing sa duty niya ay dumiretso si Roxanne sa lugar kung saan naghihintay si Red sa kanya. Mukhang importante ang kailangan mo sa akin, ha? Ano bang maitutulong ko sa'yo? Alamin mo kung nakauwi na ba ng Pilipinas si Von Ford. Seryosong sabi ni Roxanne. Von Ford? Yung sikat na businessman ba ang tinutukoy mo? Tumango si Roxanne kay Red. Bakit? Maikling tanong ni Red. Kailangan kong tulong niya para umangat muli ang ospital namin. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na papalubog na to. Ang ospital na yun na lamang ang tanging natira sa amin ni Daddy na alaala namin kay Mommy. Ayokong nakikitang malungkot si Daddy, kaya ko to gagawin. Mahinahon na paliwanag ni Roxanne. Okay, asahan mong bukas ng umaga, malalaman na natin kung nasan siya. Pero ikaw lang ang pupunta sa kanya, ha? Sasabihin ko lang kung asan siya. Tumangulang si Roxanne kay Red. Saka ito nagpaalam na uuwi na. Mabilis lang na lumipas sa mga oras.
Kinabukasan ay ingay na ng tunog ng cellphone ni Roxanne ang nagpagising sa kanya. Aga-aga ingay mo. Reklamo niya. Wala sa mood na sinagot niya ang tawag na nagpagising sa kanya. Anong maaga? Maaga pa ba ngayon para sa iyong alas 4 ng hapon? Bulyaw ni Red kay Roxanne. Otomatikong bumalikwas ang bangon si Roxanne nang marinig si Red na nagsalita. Oo na, sige na, panalo ka na. Ano, may alam ka na ba? Tignan mo sa email mo. Kagabi ko pa yun na-isend sa'yo eh. Kung may kailangan ka pa, tumawag ka na lang sa akin. Hindi na nakasagot pa si Roxanne nang pinatayan na siya ni Red ng tawag. Mabilis na tinignan ni Roxanne ang email niya. Huminga siya ng malalim nang makitang impormasyon na binigay ni Red sa kanya. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Roxanne. Kaagad siyang naligo para mapuntahan niya ang kondo ni Von Ford. Sa kondo ni Von, ay tumilapon ang cellphone niya nang itapon niya ito dahil sa galit. Tumawag kasi ang lolo niya at sinabing kailangan niyang pakasalan ang anak ng kaibigan nito para makaganti siya sa naitulong nito sa kanya dati. Damn that old man! Ba't hindi na lang siyang magpakasal doon kung gusto niya palang makaganti sa naitulong nito sa kanya noon? Galit na sabi ni Von. Nang tumayo siya sa sofa ay saktong tumunog ang doorbell sa labas. Sinilip niya mula sa monitor kung sino ang nasa labas. Isang babae ang nakatayo habang naghihintay na pagbuksan niya. Kaagad niyang tinungo ang pinto para malaman kung sino to. Pipindutin pa sana ni Roxanne ulit ang doorbell nang biglang bumukas ang pinto, kaya tumayo siya ng tuwid. Who are you? And what are you doing here? Bareto ng boses ni Von kaagad ang bumungad kay Roxanne. Don't worry Mr. Ford, hindi ako masamang tao. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo kaya pumunta ako rito. Pwede bang sa loob tayo mag-usap? Niluwagan ni Von ang bukas ng pinto para makapasok si Roxanne. Pagdating sa loob ay umupo si Von habang nakatayo lang si Roxanne. Alam kong naguguluhan ka kung sino ako. Ako pala si Roxanne, isa akong doktor. Hindi ko tinatanong kung doktor ka ba. Ang gusto kong malaman kung anong ginagawa ng isang babae na katulad mo dito. At di ka pa nagdalawang isip na pumasok sa kondo ko ha? Hindi ka ba takot na baka kung anong gawin ko sa'yo? Putol ni Von sa sasabihin sana ni Roxanne. Hindi ka agad nakapagsalita si Roxanne nang barahin siya ni Von. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Alam ko naman na hindi ka gagawa ng masama laban sa akin. Pumunta ako rito para makipagkasundo sa'yo, hindi para makipagtalo. Mahinahon na sabi ni Roxanne. Anong kailangan mo? Hindi kita kilala. Paano mo naisip na makikipagkasundo ako sa'yo? Seryosong sabi ni Von kay Roxanne. Gusto kong hilingin sa'yo na mag-invest ka sa ospital namin. Ang kapalit ay, ikaw ang magmamay-ari ng kalahating share sa ospital namin. Basta mag-invest ka lang. Seryosong sagot ni Roxanne kay Von. Paano kung ayoko? Alam mo naman sigurong marami na akong pagmamay-ari at hindi ko sasayangan ng pera ko sa papalubog na ospital nyo. Seryoso pa rin si Von. Napabuntong hininga naman si Roxanne bago nagsalita ulit. Kahit anong condition mo, basta mag-invest ka lang okay lang sa akin. Alam mo miss, nagsasayang ka lang ng oras mo sa akin. Wala akong kondisyon sa'yo dahil hindi ako interesado sa ospital nyo. Ngayon kung wala ka ng kailangan, pwede ka nang umalis. Itinuro pa nito ang pintong palabas. Walang nagawa si Roxanne kung hindi ang lumabas na lang ng kondo ni Von. Laglag ang balikat niya habang sumakay sa kotse niya. Hindi kaagad siya umuwi sa bahay nila. Dumiretso muna siya sa sementeryo para dalawin ang puntod ng ina niyang namayapa. Pasensya ka na mommy. Wala akong nagawa para isalbang ospital na pinaghirapan mo. Alam ko namang mahal na mahal mong ospital na yun eh. Dahil sa pinaghirapan mo yun. Pero wala na kaming nagawa ni Dad, Mom. I'm so sorry, Mommy. Kusang tumulo ang luha ni Roxanne habang kinakausap ang puntod ng ina niya. Sa harap ng daddy niya ay pinapakita ni Roxanne na kahit kailan ay hindi siya panghihinaan ng loob. Pero kapag siya nalang mag-isa ay kusang tumutulo ang luha niya. Ayaw niyang makita ng daddy niya na umiiyak siya dahil ayaw niyang panghinaan din ito ng loob katulad niya. Pagdating ni Roxanne sa bahay nila, tumawag kaagad si Red para kamustahin ang naging lakad niya. Di siya pumayag, Red. Kahit inalok ko na sa kanya ang kalahating shares ng ospital namin. Pero hindi pa rin siya pumayag. Hindi talaga siguro namin maisasalba pa ang ospital.
Malungkot na sabi ni Roxanne. Napabuntong hininga naman si Red sa kabilang linya. Ano pa bang pwede kong maitulong sa'yo? Saka na Red, tatawag na lang ako sa'yo kung kailangan na kita. Kamusta na pala si Jessa? Okay na siya. Bukas ay pwede na daw siyang ilabas sabi ng doktor niya. Okay, ikamusta mo na lang ako sa kanya. Medyo nabisi lang kaya hindi na ako nakabisita sa kanya. Matapos mag-usap, saka palang umuwi si Roxanne. Alam niyang nasa bahay na ngayon ang daddy niya. Pagdating sa bahay ay tahimik ang bahay nila. Nakabukas naman ang ilaw. Dahan-dahan lang siyang naglakad patungo sa kwarto ng daddy niya. Sinilip niya ang ginagawa ng daddy niya. Nakahiga na pala to at parang tulog na. Hindi na lang niya ito ginising. Isinara niya ulit ang pinto saka siya pumunta sa kwarto niya. Nakahiga siya habang iniisip ang sinabi ni Von sa kanya kanina. Ay, unang pagkakataon na binaba kong pride ko at pumalpak pa ako. Napabuntong hininga na lang siya, saka dahan-dahan na pumikit. Hanggang sa nakatulugan na ni Roxanne ang pag-iisip tungkol kay Von. Mabilis na lumipas sa mga araw. 1 linggo na mula nang pumunta si Roxanne sa kondo ni Von. Hindi pa rin siya makamove on sa paghindi ni Von sa offer niya rito. Oh, andito na palang CEO eh. Wala man lang ginawa kundi pabayaan ang ospital niya. Para lumubog. Bakit ka nga ba naging CEO eh? Wala ka man lang kamuwang-muwang sa pinapasukan mo. At alam mo bang hindi magtatagal ay babagsak ng ospital niyo? Ngumisi nang nakakainsulto si Zaira kay Roxanne. Si Zaira ang naghihikayat ng mga doctors sa Samaniego Hospital para lumipat sa ospital kung saan ay isa siyang consultant. Malaki ang inggit nito sa mga Samaniego kaya ginagawa nito ang lahat para bumagsak ang ospital na pagmamay-ari ni na Roxanne. Ang alam ko rin wala ka namang karapatan para pagsabihan ako. Kasi sino ka ba? Isa ka lang namang aso na sunod-sunuran sa amo mong nagpapayaman lang. At hindi ka naman kasama sa yayaman no? Isa ka pa ring aso na utusan. Nakangisi na sabi ni Roxanne kay Zaira. Hindi na nakapagsalita pa si Zaira. Tuluyan na siyang iniwan ni Roxanne sa labas ng ospital. Sa opisina niya siya dumiretso. Umupo siya sa upuan at hinilot ang noo niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya nagbihis ng damit para i-check ang mga pasyente niya. Sa opisina ni Von ay busy siya sa tambak ng mga papeles nang biglang tumunog ang cellphone niya. Wala sana siyang balak na sagutin ito. Pero nang makita niya na ang lolo niyang tumatawag ay napilitan siyang damputin ang cellphone niya at sinagot ang tawag. Von Iho, nagkausap na kami ni Antonio at pumunta ka sa bahay niya mamaya. Sinabi ko na sa kanya na pupunta ka sa kanila. Bungad ng lolo ni Von sa kanya. Lo, sinabi ko na sa'yo na ayaw ko magpakasal. Kung sino man niyang gusto mong pakasalan ko. Hindi na naituloy pa ni Von ang sasabihin pa nang patayan na siya ng tawag ng lolo niya. The heck! Mura ni Von nang hindi man lang siya pinakinggan ng lolo niya. Ang pinakaayaw niya pa naman ay yung kinokontrol siya. Pero wala siyang magawa dahil kagustuhan yun ng lolo niya at hindi niya ito kayang suwayin. Matapos ang maghapon na trabaho ay dumiretso na si Von sa bahay na sinasabi ng lolo niya sa kanya. Magandang hapon sa iyo, Mr. Ford. Bati ni Antonio kay Von. Pumasok ka. Tumawag sa akin ang lolo mo kanina at sinabi niyang pupunta ka dito. Maupo ka, tatawagin ko muna ang anak ko. Tumangulang si Von kay Antonio at umakyat na ito sa taas. Pag-alis ni Antonio ay tumayo si Von at inilibot niya ang paningin niya sa buong sala. Hindi masyadong malaki pero napakalinis ng bawat sulok. Wala kang makikita na kalat. Dumapo ang mata niya sa isang mesa kung saan merong mga frame na nakalagay. Larawan ng isang pamilya ang unang napansin niya hanggang dumapo ang mata niya sa isa pang frame na nasa pinakagilid. This girl at ang babae na pumunta sa kondo ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang babaeng yun. Mahinang bigkas ni Von. Kung ganun, siya palang babaeng sinasabi ni lolo sa akin. Bakit ngayon ko lang napansin na maganda pala ang babaeng to? Kahit hindi naman siya katangkaran. Bulong ni Von sa sarili niya. Dahil gusto niya ang matamis na ngiti ng babae sa picture. Kaya mabilis niyang kinuha ang picture sa loob ng frame. Saktong bumaba ang ama ni Roxanne. Kaya dali-daling itinago ni Von ang picture sa likod niya. At pinataob niya ang frame na kinuhanan niya ng picture.
Mr. Ford, pasensya ka na kung natagalan. Susunod na ngayon ang anak ko. Nakangiting sabi ni Antonio kay Von. It's okay, sir. Maikling sagot ni Von habang nasa likod pa rin ang kamay niya. Nang bumaba si Roxanne ay si Von kaagad ang bumungad sa kanya. Ano naman ang ginagawa ng isang Von Ford dito sa bahay namin? Mataray na tanong ni Roxanne kay Von. Napaismid naman si Von sa sinabi ni Roxanne. Ibang-iba kasi ito sa babaeng pumunta sa kondo niya. Nandito ako para mag-invest ng pera sa ospital nyo. Siguro, tama ng 50 million para maiangat ulit ang ospital nyo, Mr. Samaniego? Diretsyong sabi ni Von. Hindi pera mong kailangan namin, Mr. Ford. Si Roxanne ang sumagot kay Von. So, what do you need, Miss Samaniego? Diretsyong tingin ni Von kay Roxanne. You! Ikaw ang kailangan ko. Kailangan kong hiramin ang apelido mo para umangat ulit ang ospital namin. Pakasalan mo ako. Walang halong biro na sabi ni Roxanne kay Von. Ang ama ni Roxanne ay tahimik lang na nakikinig sa usapan ng dalawa. What? Yes, Mr. Ford. Pakasalan mo ko. Huwag kang mag-alala. 1 year lang kontrata natin. Pagdating ng 1 year, ay magpapaanal na tayo. Alam naman natin pareho na napilitan ka lang na pakasalan ako. Gamitin mo ko para mapagbigyan mo ang lolo mo sa gusto niya. At gagamitin ko rin ang apelido mo para bumalik sa amin ng mga investors namin na nasa kabilang ospital na nag-invest. Napatingin ng seryoso si Von kay Roxanne. Okay, kung yan ang gusto mo pero gusto kong sa bahay ka titira. Okay lang ba sa'yo, Mr. Samaniego? Seryosong tanong ni Von kay Antonio. Kung para sa ikakabuti niyong dalawa, bakit hindi? Pagpayag ng ama ni Roxanne. Dad! Okay lang ako dito, anak. Saka babalik naman dito si Manang Rosa. May makakasama pa rin ako rito. Paliwanag ni Antonio kay Roxanne. Napahinga ng malalim si Roxanne bago sumang-ayon sa ama niya. Okay, bukas ng umaga ipapasundo kita dito para sa kasal natin. Okay lang ba sa'yo na sa West lang ang kasal natin? Tanong ni Von kay Roxanne. Okay lang ako. Ikaw, Dad, anong gusto mo? Tanong ni Roxanne sa ama niya. Okay lang ako. Kung anong napagkasunduan nyo, dun din ako. Mahina pero sakto lang na marinig ni Von at Roxanne ang sinabi ng ama niya. Kinabukasan ay maagang gumising si Roxanne dahil alam niyang maagang darating ang driver ni Von. Habang nasa tapat ng shower ay saka sumagi sa isip ni Roxanne kung ano kaya ang magiging kahihinatnan na pagpapakasal niya sa isang Ford. Ayaw man niyang makasal ay wala siyang magagawa dahil kailangan na talaga niyang maisalba ang ospital nila. Matapos maligo ay bumaba na si Roxanne para makakain na sila ng ama niya. Napadaan naman siya sa mesa kung saan nakalagay ang mga picture frame nila ng daddy niya at ng mommy niya. Pero ang kumuha ng atensyon niya ay ang picture frame na nilagyan niya ng picture niya nung una niyang duty sa ospital. Sakto namang bumaba ang daddy niya at huminto ito kung saan siya nakatayo. May problema ba, anak? Tanong ng daddy niya sa kanya nang makita nitong nasa blankong frame ang tingin niya. Dad, alam mo ba kung bakit nawalang picture ko na nilagay ko rito sa frame? Ang alam ko, nandito pa yun kagabi. Ngayon ko lang kasi napansin na nakataob na pala tong frame na pinaglalagyan ko. Mahinahon na tanong niya sa kanyang ama. Hindi eh. Pero kahapon si Mr. Ford lang ang nakita kong nakatayo rito at nakatingin dyan sa mga nilagay mong mga frame. Pero wag mo na yung pagtuunan ng pansin. Kumain na tayo. Baka dumating na ang sundo natin. Tahimik lang na kumakain ng mag-ama. Pagkatapos kumain ay si Roxanne na nagligpit ng mga pinagkainan nila. Saktong natapos sila ay bumusina na ang sundo nila sa labas. Hindi nag-abala pang mag-makeup si Roxanne. Nagsuot lang siya ng puting dress na hanggang tuhod. At pinarisan niya ng flat shoes ang suot niyang damit. Mabilis ang naging kilos ni Roxanne. Baka kasi maiinip si Von sa kakahintay sa kanya. At bigla pang magbagong isip nito na hindi naman niya mapapayagan. Pagdating sa labas ay nakasakay na ang daddy ni Roxanne at siya na lang ang hinihintay para makaalis na sila. Si Von naman ay hindi niya alam kung ano ang totoong nararamdaman niya. Para kasi siyang excited na magiging Mrs. Ford na niya si Roxanne. Bakit ang tagal niya? Mahina niyang sabi na dinig naman ni Joseph, ang matalik niyang kaibigan. Bro, huminahon ka lang. Hindi halatang atat na atat kang makasal kay Miss Samaniego eh. Kahapon lang ayaw na ayaw mo sa kanya.
Natatawang sabi ni Joseph. Tinaliman naman ang tingin ni Von sa Joseph. Oh, relax ka lang. Ikakasal ka lang, hindi ka na mabiro. Natatawang sabi ni Joseph. Sakto lang sa oras ang dating ni na Roxanne at ang daddy niya sa opisina ng judge na magkakasal sa kanila. Saka pa lang nakahinga ng maluwag si Von nang makita na niya si Roxanne. Kaagad na ikinasal si Von at Roxanne sa judge na kaibigan ni Von. Ang ama lang ni Roxanne at ang kaibigan lang ni Von ang naging saksi at nakaalam sa kasalang naganap sa kanila. Nang mag-announce na ang judge ng Kiss the Bride, ay hinalikan kaagad ni Von si Roxanne. Kahit smack lang ang kiss na yon, ay nagbigay na yun ng kakaibang pakiramdam kina Roxanne at Von. Matapos ang kasal ay umuwi muna si Roxanne sa kanila para kumuha ng ilang gamit niya para sa paglipat niya sa bahay ni Von. Matapos magpaalam sa ama, ay umalis na si Roxanne. Sakay sa isang limousine ay inihatid siya sa magarang mansyon ng mga Ford. Sa pagbaba pa lang niya ng sasakyan, ay ang mga nakahilera kaagad ng mga maids ang bumungad sa kanya. Good afternoon po, senyorita. Sumunod ho kayo sa akin. Kanina pa po kayo hinihintay ni senyorito sa loob. Salubong sa kanya ng isang medyo katandaanan na babae. Tumangulang si Roxanne sa matanda pero hindi kaagad siya sumunod dito. Lumingon muna siya sa mga katulong na nakahilera habang nakayuko. Itaas niyo ho ang mga ulo niyo. Utos niya sa mga katulong na nakayuko. Otomatikong nagtaas ang mga ito ng ulo nila at tumingin kay Roxanne. Sa susunod, huwag kayong yuyuko sa akin kung dadaan ako. Hindi naman nakamamatay tong mukha ko eh. Para matakot kayo tumingin sa akin. And one more thing, ayokong tinatawag niyo akong senyorita. Roxanne na lang, sapat na sa akin yon. Ang susuway sa utos ko, malilintikan sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabilis na tumango ang mga katulong kay Roxanne na para bang takot na maparusahan niya. Ho, grabe. Akala ko kung ano nang sasabihin niyo. Ayun lang pala. Mabait naman pala si senyorita Roxanne eh. Ay, Roxanne lang pala. Nakangiting sabi ng isa pang katulong. Oo, at siya kung makakasundo natin siya. Segunda ng isa pang katulong. Si Von naman ay narinig ang sinabi ni Roxanne, kaya napangiti siya. Unang pagkakataon na may nagtrato sa mga katulong niya ng ganon. Halos kasi lahat ng babae na nadala niya sa mansyon ay mala prinsesa na ang turing sa sarili. Pero iba si Roxanne. Ayaw nitong itinuturing siyang prinsesa. Doon pa lang ay humanga na siya sa asawa niya. Pagdating sa sala ay inilibot ni Roxanne ang paningin niya. Nakakaloka ang magagandang tanawin sa loob ng mansyon ng mga Ford. Pero kahit ganun ay hindi pa rin interesado si Roxanne sa ari-arian ni Von. Ang apelido lamang nito ang kailangan niya. Lahat ng to, sa'yo na. Lahat ng nakikita mo, pagmamay-ari mo na lahat to. Dahil asawa na kita. Seryosong sabi ni Von na bigla na lamang sumulpot sa likuran ni Roxanne. Si Von na ang nagdala ng maleta papunta sa taas. Nakasunod naman dito si Roxanne. Huminto sila sa pinto na itim ang kulay. Pagpasok sa loob ay namangha kaagad si Roxanne dahil sa sobrang lawak nun. Malaki naman ang bahay nila pero namamangha pa rin siya sa laki ng mansyon ng mga Ford. Bakit ang laki naman yata ng kwarto na to? Ito bang magiging kwarto ko? Mahinahon na tanong ni Roxanne. Natin. Dito ka rin matutulog. Iisa lang ang kwarto natin. Huwag kang mag-alala. Dalawa naman ang kama rito. Sa isang kama ka matutulog. Hindi ka pwedeng doon sa ibang kwarto. Uuwi bukas si Lolo at dito siya didiretso. Diretsyang sabi ni Von. Okay. Mahina pero sakto lang na marinig ni Von ang pagsang-ayon ni Roxanne. Dito ka lang muna, may gagawin muna ako sa labas. Tumangulang si Roxanne kaya iniwan na siya ni Von sa loob. Pagdating ni Von sa labas ay tinawagan niya ang kakilala niya para ipapublish ang pag-i-invest niya sa Samaniego Hospital. Just make sure na maipapublish na bukas na nag-invest ako sa Samaniego Hospital, okay? At ito pa pala, gusto kong alamin mo kung sino ang mga tao sa loob ng ospital na kasabwat sa pagpapabaksak ng Samaniego Hospital. At kailangan mong i-report sa akin ang lahat ng galaw at kung anong problema sa Samaniego Hospital. Huwag mong pababayaan na apihin ang kahit na sinong asawa ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes sir, copy sir. Sagot ni Jonathan sa kabilang linya.
Si Jonathan kasi ang kaisa-isang tao na pinagkakatiwalaan ni Von. Alam niya kung gaano ito ka-diehard sa kanya, kaya malaki ang tiwala niya rito. Pagbalik ni Von sa loob ng mansyon ay nadatnan niya ang mga katulong na nagtatawanan sa kusina. What's happening here? Ang nakakatakot na boses ni Von ang nagpatahimik sa mga katulong. Kasama na ron si Roxanne. Hindi na natuloy pa ang sasabihin sana ng katulong nang putulin ni Roxanne ang sasabihin sana nito. Huwag mo nga tinatakot ang mga katulong mo, dyan sa malaki mong boses. Sita ni Roxanne kay Von. Ang mga katulong na takot kay Von ay mangha ang makikita sa mga mata nila ngayon. Ngayon lang kasi narinig nila na may bumara sa ugali ni Von. Hinila ni Von si Roxanne palabas ng kusina. Hindi naman nanlaban si Roxanne sa ginawa ni Von sa kanya. Anong pinagsasasabi mo na tinatakot ko mga katulong ko? Ni minsan, hindi ko sila tinakot. May diin din sa sinabi ni Von. Hindi kasama sa kontrata natin ang pakialaman ng ugali ko, Mrs. Ford. Tandaan mo, asawa lang kita sa papel. In short, sa papel ka lang may karapatan. Mabilis na iniwan ni Von si Roxanne sa sala. Habang si Roxanne naman ay parang may kung anong kirot sa dibdib niya nang sabihin ni Von na sa papel lang siya, may karapatan dito. Natulog si Roxanne ng matamlay dahil sa sinabi ni Von sa kanya, pero hindi niya pinapakita. Ayaw niyang malaman ito na nasaktan siya sa sinabi nito, kaya pinilit niyang maging normal lang ang lahat. Kinabukasan ay umugong kaagad ang balita tungkol sa pag-i-invest ni Von sa Samaniego Hospital. Maaga pa pero maingay na ang cellphone ni Roxanne. Dad, good morning. Nakapikit siyang bati sa daddy niya. Good morning to Iha. Nakita mo na ba ang balita ngayon? Tanong kaagad nito sa kanya. Balita tungkol saan po? Balik tanong niya sa ama. Tingnan mo na lang sa balita para malaman mo. Kinusot-kusot muna ni Roxanne ang mata niya bago niya binuksan ang account niya sa social media. Tad-tad ng message ang messenger niya pero wala doon ang atensyon niya, kundi doon sa balita sa newsfeed niya. Napatakip ng bibig si Roxanne habang tumulo naman ang luha niya dahil sa saya. Pasimple siyang tumingin kay Von na tulog pa rin sa kabilang kama. Maraming salamat, bulong ni Roxanne sa hangin habang nakatingin sa asawa niyang natutulog pa. Hindi na hinintay pa ni Roxanne si Von na gumising. Mabilis siyang umalis ng mansyon ni hindi na nga siya nag-almusal pa. Sa bintana nakatingin si Von sa papalayong sasakyan ng asawa niya. Alam niyang masaya ito ngayon. Hinaplos niya ang mukha ni Roxanne sa picture at hinalikan ito. Matapos halikan ng picture ay kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang mga tauhan para sundan ang asawa niya. Alam niyang marami ang magtatangkang lumapit dito ngayon. Naninigurado lang siyang hindi masasaktan ng asawa niya. Sa ospital ay magkasama si Roxanne at ang ama niya. Niyakap siya nito at nagpasalamat sa pagsisakripisyo nito sa sarili niya para manatili ang ospital sa kanila. Matanong lang kita anak, ikaw ba ang nagpalagay sa newspaper na nag-invest si Mr. Ford sa ospital natin? Hindi pa nakakasagot si Roxanne nang sumulpot si Zaira sa harapan nila. At talagang pinilagay mo pa sa newspaper na nag-invest si Mr. Ford sa ospital nyo ha? Para ano? Para dumami ulit ang investors nyo? Alam naman namin na hindi totoong nag-invest ang isang Ford sa papalubog na ospital. Ano naman ang makukuha niya sa ospital nyo? Nakangising sabi ni Zaira kay Roxanne. Imbis na magalit ay ngumiti pa si Roxanne ng matamis kay Zaira na siyang ikinataas ng kilay nito. Kung ako sa'yo, Zay, atupagin mo na lang yung trabaho mo. Huwag akong trabahuhin mo. Baka masisante ka sa trabaho mo dahil hindi mo na tumagampanan ng mabuti. Akmang sasampalin sana ni Zaira si Roxanne nang may pumigil sa kamay niya. Huwag niyong susubukan na saktan siya, miss. Baka kung saan ka pupulutin. Pag nalaman ni boss na sinaktan mo siya. Sabi ng isang tao na bigla nilang sumulpot na di alam kung saan galing. Binawi kaagad ni Zaira ang kamay niya sa lalaking nakahawak sa kanya at umalis na walang paalam. Nagpasalamat naman kaagad si Roxanne sa lalaki. Tumangulang ito't iniwan na sila. Dahil lang sa apelido ni Ford ay mabilis na dumami ang nag-invest sa ospital ni Roxanne. Sabi nga nila, makapangyarihan ng pagiging sikat na businessman ni Von.
Dahil wala pang isang araw na umugong ang balita, ay marami na kaagad ang gustong makipag-partnership sa Samaniego Hospital. Isang buwan lang ang lumipas ay tuluyan ang nakabangon sa muntikan ng pagkakalubog ang ospital ni na Roxanne. Isang buwan na rin na palaging umiiwas si Von kay Roxanne. Hindi alam ni Roxanne kung bakit iwas na iwas sa kanya si Von itong mga nagdaang mga araw. Sa tuwing uuwi kasi siya galing sa ospital ay tulog na ito. Nagpatawag ng meeting si Roxanne sa mga board members para pag-usapan ang tungkol sa pag-angat muli ng ospital nila. Pero imbis na pag-usapan ay tungkol dito, sa iba napunta ang kanilang usapan dahil hinahanap ng mga investors si Von mismo. Miss Samaniego, alam namin na nag-invest si Mr. Ford sa ospital, pero bakit ni minsan ay hindi namin siya nakikita? Tanong ng isang babae kay Roxanne. Tama si Miss D. Miss Samaniego, paano ba kami maniniwala na totoong nag-invest nga talaga si Mr. Ford kung ni anino niya hindi namin nakikita? Segundo pa ng isang babae. Alam mo bang nag-invest kami rito dahil sa kanya? Pero mukhang niloloko mo lang yata kami para bumalik kami sa inyo? Sigaw ng isang babae kay Roxanne. Si Jonathan ay lihim na tumawag kay Von para ibalita dito ang nangyari. Sir, kailangan nyo ng bilisan dahil sinisigawan na ng mga investors at board members si Ma'am Roxanne. Nagmamadaling sabi ni Jonathan. Halos paliparin na ni Von ang sasakyan para makarating lang kaagad kung nasa saan ang asawa niya. Pagdating sa lobby ng hospital ay nakaabang kay Von si Jonathan. Nagmamadaling sumakay sila sa elevator papunta sa last floor ng ospital kung saan nagmi-meeting si na Roxanne. Saktong papasok sila nang sasampalin sana ng isang babae si Roxanne. Who gave you the permission to hurt my wife? Try to touch your dirty hands to her cheek. I will make sure that you will regret that you hurt her. Galit na sigaw ni Von sa babae na sasampal sana kay Roxanne, kaya nabitin sa ere ang kamay ng babae. Ang ibang tao sa loob ng conference room ay hindi makapaniwala sa narinig nila mula rito. Kinabig ni Von si Roxanne at isiniksik ang mukha nito sa dibdib niya. Kung gusto niyong umalis, makakaalis na kayo ng libre. At walang pipigil sa inyo. Hindi namin kailangan ng pera niyo dito sa ospital namin ngayon. Kung sino nga alis, itaas niyo na ang kamay niyo. Seryosong sabi ni Von sa mga tao. Biglang natahimik ang lahat, pati ang babaeng sasampalin sana si Roxanne ay di na nakaimik pa. Ladies and gentlemen, kinagagalak naming ipakilala sa inyo si Mr. Von Ford, husband of Mrs. Roxanne Samaniego Ford. Si Jonathan na ang nag-announced. Paano nakasal si Mr. Ford kay Miss Samaniego na wala man lang nakakaalam? Bulungan ng mga tao sa loob. Nang marinig ni Von ang bulungan nila, ay kaagad niyang kinuhang mic kay Jonathan at humarap siya sa mga tao sa loob ng conference room. Siguro ay nagtataka kayo kung paano kami nakasal ni Mrs. Ford na walang nakakaalam. Simple lang. Gusto lang namin na hindi nagiging attraction sa mata ng mga tao, lalo na sa mga nakakakilala sa amin. In short, private ang naging kasal namin. The meeting is over. Pwede na kayong bumalik sa mga trabaho nyo. Announce ni Von. Nagsitayuan ng mga tao hanggang sa si Roxanne na lang naiwan at si Von, pati si Jonathan sa loob ng conference room. Salamat. Paano ka pala nakapunta dito? Nagtatakang tanong ni Roxanne kay Von. I have my own ways, kaya wag ka na magtanong. Pero, bakit mo naman sinabi na asawa mo ko? Alam mong malaking controversial to pag nalaman ng lahat. Baka kung ano pang sabihin nila. So what? You're my wife. Pero sa papel lang. Putol ni Roxanne sa sinabi ni Von. Napatitig si Von kay Roxanne. I know. Mahina pero sakto lang na marinig ni Roxanne ang sinabi ni Von. Tapos na ang meeting. Kailangan ko nang umalis. Sinenyosan ni Von si Jonathan na kaagad namang nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Mabilis na niyakap ni Von si Roxanne. Hindi naman nakareact agad ang asawa sa ginawa niya. Nakangiti na lumabas ng conference room si Von habang si Roxanne ay hindi pa rin makagalaw sa kinatatayuan niya. Mabilis lang ang naging takbo ng oras. Hapon na, pauwi na si Roxanne at wala sa trabaho niya ang isip niya, kundi na kay Von. Sa loob ng isang buwan na pagsasama ng dalawa sa iisang bahay ay unti-unti nang nahuhulog si Roxanne kay Von.
Kahit wala itong sinasabi ay umaasa siyang mamahalin din siya ng asawa niya. Dahil siya ay alam niyang mahal na niya ito. Nang makarating siya sa mansyon ay isang matandang lalaki kaagad ang bumungad sa kanya sa may sala at kasama nito ang daddy niya. "Dad! Akala ko nasa bahay na kayo." Gulat niyang tanong sa daddy niya. "Pauwi na sana ako nang tumawag si Arnold, kaya dito na ako dumiretso." "Arnold, eto palang anak kong si Roxanne." "Iha, siya ang kaibigan kong si Arnold. Lolo siya ni Von." Pakilala ni Antonio kay Arnold. "Hi po, Lolo." Nag-aalangan na sabi ni Roxanne. "Hello, Iha. Totoo palang nagmana ka sa iyong ina. Napakaganda. Wala ka man lang minana dito sa ama mo." Natatawang sabi ng matanda kay Roxanne. Napangiti naman si Roxanne sa sinabi ng matanda. Oo nga po eh. Pero mahal na mahal ko po yan." Nakangiti din si Roxanne sa matanda. "Kaya nga ang swerte ni Antonio na ikaw ang naging anak niya dahil napakabait mong bata." Segunda ni Arnold. Mas maswerte po ako sa kanya, Lo, dahil mahal na mahal niya ako at hindi niya ako pinabayaan kahit kaming dalawa na lang." Nakangiting sabi ni Roxanne. "Ngayon ko masasabi na hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo para maging asawa ni Von. Alam kong mabait ka tulad ng mga magulang mo. Sana naman ay bigyan niyo kaagad kami ng apo ng ama mo." Napaubos si Roxanne sa huling sinabi ni Arnold, habang si Antonio ay napatawa na lang sa reaksyon ng anak niya. Saka na lang siguro, Lo, pag ready na po kami." Ang sinabi kaagad ni Roxanne nang nabungara ni Von pagpasok niya sa loob ng bahay. Hindi muna siya tumuloy sa sala kung saan naandoon ang mga ito. Nakikinig lang siya sa pinag-usapan ng lolo at biyenan niya, pati asawa niya. "Kamusta naman ang pagtrato sa iyo ni Von, Iha?" Dinig ni Von na tanong ng matanda. "Okay naman po, Lolo. Mabait naman po siya. Masungit nga lang po minsan." Walang halong plastik ang sinabi ni Roxanne sa lolo ni Von. "Mabuti naman kung ganun, Iha. Alam kong tulad niya ay napilitan ka lang din na pakasalan siya. Pero ginawa lang namin to para sa inyo. Para matutunan din ninyo na mahalin ang isa't isa. At kapag nangyari yon, kami ng daddy mo ang unang matutuwa. Hindi ba, Antonio?" Baling ni Arnold kay Antonio. "Oo naman. Sino ba naman ang magulang na hindi gustong makitang anak na maging masaya? At ipinagdadasal kong sana'y maging masaya kayo, anak," ni Von. Tumagal ng 2 oras ang naging kwentuhan ni Roxanne at ng lolo ni Von, pati na sa daddy niya. Matapos nilang kumain ay nagpaalam ng ama ni Roxanne sa kanya at kay Arnold, habang si Von ay doon dumaan sa secret door papasok sa kwarto niya. May sikreto kasi siyang daanan papuntang kwarto niya na di dumadaan sa loob ng bahay. Tanging si Von lamang ang nakakaalam nun, kahit lolo niya ay hindi alam yon. Ilang araw lang ay tinagal ni Arnold sa mansyon at kasalukuyan na itong papunta sa airport para bumalik sa Amerika. Pero bago pa man siya tumuloy ay dumaan muna siya sa opisina ng apo niya. "Come in." Hindi na nag-abala pa si Von na tingnan kung sino ang kumakatok sa pintuan. Hinintay na lang niya na pumasok kung sino man yon. "Dumaan lang ako dito saglit. Umiiwas ka kasi sa akin sa mansyon." Mahinahon na sabi ng lolo ni Von sa kanya. Saka palang nag-angat ng tingin si Von nang marinig niya ang lolo niya. "May problema ba, apo?" Mahinahon na tanong nito kay Von. "Wala naman po." Sagot niya habang iwas ang tingin nito sa lolo niya. "Alam kong napilitan ka lang na magpakasal kay Roxanne, apo. Kung hindi mo talaga siya magustuhan, ang akin lang ay pakitaan mo lang siya ng mabuti habang nasa poder mo pa siya. Huwag kang mag-alala. 1 taon lang itatagal ko sa inyong dalawa. Pagdating ng araw na yon, kung hindi niyo talaga magugustuhan ang isa't isa, ako na mismo ang magpapaanal sa kasal niyo." Mahinahong sabi ni Arnold. Hindi alam ni Von kung anong dapat na maramdaman niya. Dapat masaya siya pero taliwas yun sa nararamdaman niya. Iniisip pa lang niya na wala siyang karapatan sa asawa niya, ay may kung ano na sa dibdib niya na hindi niya alam. "Paano kung ayoko nang maanal ang kasal namin?" Seryosong tanong ni Von sa lolo niya. Ngumiti nang malapad si Arnold sa apo niya. "So may aasahan na ba ako sa'yo? Naiiling nang ngumiti si Von.
Sa ngayon, gusto ko munang malaman kung may nararamdaman din ba siya sa akin. Okay, aasahan kong sa pagbabalik ko ay may magandang balita ka na sa akin. Sa ngayon, kailangan ko na munang umalis. Baka mahuli pa ako sa flight ko, iho. Nagmanhag muna sila bago umalis ang lolo niya. Oo nga pala, gusto ko si Roxanne para sa'yo. Pahabol ng lolo niya sa kanya bago pa nito isinara ang pinto. Malaki ang ngiti ni Von habang nakatingin sa picture ng asawa niya na kinuha niya sa bahay nito noong pumunta siya doon. Gabi na nang makauwi si Von sa mansyon. Hindi pa siya tuluyang nakakapasok ay nagring na ang cellphone niya. Napatawag ka. Walang gana niyang sagot sa kaibigan niya. Nagyayaya mga kabarkada natin. Baka gusto mo sumama. Kahit ngayon lang. Simula nang makasal ka, hindi ka na sumasama sa amin. Aasahan ka namin sa dating tagpuan natin. Pinutol na ni Joseph ang tawag na di man lang nakakasagot si Von. Mabilis na umakyat si Von sa kwarto nila ni Roxanne. Pagpasok niya sa taas ay si Roxanne na nakaupo sa sofa kaagad ang naabutan niya. Nasa laptop nito ang mata niya kaya malaya niyang napagmasdan ang maamo nitong mukha. Nang maramdaman ni Roxanne na may nakatingin sa kanya, saka pa lang siya nagangat ng tingin. Magandang gabi. Bati nito kay Von. Imbis na sagutin ay tiningnan lang siya nito. May lakad pala ako ngayon. Kumain ka na lang at huwag mo na akong intayin. Baka maghahating gabi na ako makakauwi. Gusto sanang magtanong ni Roxanne kung saan ito pupunta pero hindi niya magawa. Wala siyang lakas ng loob na magtanong dito. Tumangulang si Roxanne sa asawa niya. Kahit labag sa kalooban niya ang pagsang-ayon dito. Pag-alis ni Von ay siya ring pagtunog ng cellphone ni Roxanne. Mabuti naman at napatawag ka. Bungad niya kay Red sa kabilang linya. Gusto mo sumama? Gagala kami ni Jessa. Gusto ka daw niya makasama eh. Napatayo ka agad si Roxanne sa kinauupuan niya at ngumiti. Talaga? O sige, sindoon niyo ako dito. Magbibihis lang ako. Pinatay na ni Roxanne ang tawag at mabilis siyang naligo. Pagkatapos ay nagbihis. Simpleng dress na hanggang tuhod niya lang ang suot niya at hapit na hapit ito sa katawan niya. Kahit hindi na mag-makeup si Roxanne ay lumalabas pa rin ang natural na ganda niya. Kaya marami ang nagkakagusto sa kanya. Pero ni isa ay wala siyang nagugustuhan sa mga manliligaw niya. Sa labas ng gate ng mansyon, nakaabang si Red at Jessa kay Roxanne. Hindi nagtagal ay lumabas na ang kaibigan nila na malapad ang ngiti nang makita sila. Sakay na! Dali! Baka may tauhan si Von na nagbabantay sa'yo. Malalagot pa tayo. Natatawang sumakay si Roxanne sa kotse ng dalawa. Takot kasi ang mga ito kay Von. Sa isang sikat na bar pumunta si Red at Jessa. Bakit dito tayo? Akala ko ba gagala tayo? Tanong kaagad ni Roxanne nang makababa sila ng kotse. Ano ka ba, bes? May isi-celebrate tayo kaya sige na. Pumasok na tayo. Ngayon lang to, promise. Pakiusap ni Jessa sa kaibigan niya. Kung di lang talaga kita kaibigan, ewan ko lang talaga kung pupunta ako sa lugar na to. Masayang niyakap ni Jessa ang kaibigan niya. Sa isang VIP room nakaupo si Von habang may nakakandong na babae sa lap niya. Panay ang hawak ng babae sa dibdib niya pero wala itong epekto sa kanya. Wow bro, chicks oh. Tingnan mo ang ganda at ang amo ng muka. Pustahan tayo, hindi pa yan nakakapasok ng bar. Dahil kung nakapasok na yan, dapat hindi ganyan ang suot niya. Parang gagala lang siya sa mula. Manghang sabi ni Kayron. Dahil nakatalikod si Von sa baba ay hindi niya kita kung sino ang tinutukoy ng mga kaibigan niya. Bro, ipakilala mo naman kami sa asawa mo. Balita namin, isang doktor ang asawa mo. Sabi ni Jack kay Von. Di pa naman nakakasagot si Von ay ngumisi na ng nakakaloko sa Joseph. Habang nasa baba ang tingin, kaya nagtataka mga kaibigan nila, pati na si Von. Oh, ba't ka nakangisi dyan? Sino yung tinitingnan mo? Tanong ni Jack kay Joseph. Yung babae sa baba na may kausap na gwapong lalaki. Parang kilala ko yan eh. Yung tindig niya. Pareha talaga sila. Hindi ko lang sure pag lumingon. Siguro hindi na naituloy pa ni Joseph ang sasabihin niya nang lumingon ng babae. Kitang-kita ng mga kaibigan ni Von ang panlalaki ng mga mata ni Joseph. Sabi ko na nga ba si Roxanne yan eh. Dahil sa narinig ni Von ay mabilis niyang naitulak ang babae na nakaupo sa lap niya at otomatikong lumingon siya sa baba.
kung saan ang sinasabi ni Joseph. What the heck? Ang sikat na chick boy pala yung kausap niya, si Louie, yung anak ng mayor dito sa Maynila. Agad na nag-igting ang panga ni Von nang makitang matamis ang ngiti ng asawa niya sa lalaki habang kausap nito ang anak ng mayor. Agad na tumayo si Von at lumabas ng VIP room. Ano nangyari dun? Asawa ni Von yung kausap ni Louie. Malaking gulo to pag nagkataon. Tumayo na rin si Joseph at sumunod kay Von. Pati si Jack ay napasunod na rin. Hahawakan na sana ni Louie si Roxanne nang hapitin ito bigla ni Von. Kaya napakapit ang asawa niya sa kanya. Nanlaki ang mata ni Roxanne nang makita ang asawa na masama ang tingin kay Louie. Hey! Ako ang nauna sa kanya kaya wala kang karapatan na agawin siya. Galit na ani ni Louie. Really? Kailan pa naging sayong asawa ko? Seryoso rin sasabi ni Von. Totoo bang sinabi nitong hambog na to, Rox? Turo ni Louie kay Von. Tumangulang si Roxanne kay Louie kaya napangisi ang lalaki. Really? Okay. Bantayan mo mabuti ang asawa mo, Ford. Baka isang araw pagising mo, iba nang nagmamay-ari sa kanya. At hinding-hindi mo na siya makukuha, kahit kailan. Nakangising sabi ni Louie kay Von. Oo nga pala. Nice to meet you, Miss Beautiful. See you next time. Nakangisi pa ito kay Roxanne habang nagngingit-ngit naman si Von sa galit niya. At ramdam yun ni Roxanne dahil humigpit ang pagkakahawak ni Von sa bewang niya. Pagkawala ni Louie, ay kaagad na hinila ni Von si Roxanne palabas ng bar. Hindi naman nakaimik si Red at Jessa. Habang sina Maki, Joseph at Jack ay napasunod na lang ang tingin sa dalawa. Alam nilang galit na si Von. Base sa itsura nito ay nagpipigil lang ito ng galit niya. Sandali lang Von, masakit ang kamay ko. Reklamo ni Roxanne. Talagang masasaktan ka dahil sa ginagawa mo. Galit na sagot ni Von sa asawa niya. Kaagad na ipinasok siya ni Von sa sasakyan at mabilis itong pumunta sa driver seat. Mabilis lang ang naging takbo nila. Nakarating kaagad sila sa mansyon. Hindi na hinintay pa ni Roxanne na pagbuksan siya nito ng pinto. Nauna na siyang lumabas ng sasakyan at walang salita na pumasok sa loob. Sumunod naman si Von kay Roxanne sa kwarto nila. Sino nagsabi sa'yo na pumunta ka sa bar at makipaglandian sa Louie na yon? Galit na bungad ni Von kay Roxanne. Pagpasok pa lang niya sa loob ng kwarto. Ano bang kinagagalit mo? Wala naman akong ginagawang masama ah. Kung galit ka dahil nakipag-usap ako kay Louie, siya ang lumapit sa akin at hindi ako. Sa kamalay ko bang dun ka pala pupunta? Kung alam ko lang di sana, hindi na lang kami pumunta ron ng mga kaibigan ko. Ano bang kinakaputok ng butsimot ganyan kakagalit, ha? Balik na sigaw ni Roxanne kay Von. Saka diba, asawa mo lang ako sa papel. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Maghanap ka man ng maraming babae, wala akong pakialam. At huwag kang mag-alala sa akin. Saka na ako maghahanap ng iba kung anal na tayo. Matapang na sagot ni Roxanne kay Von. Napasabunot na lang si Von sa buhok niya. Tumayo si Roxanne at akmang lalabas siya ng kwarto nang hapitin siya ni Von sa bewang. Kaagad na nanlaki ang mata ni Roxanne nang kaagad siyang siilin ni Von ang halik sa labi. Dahil hindi mataas si Roxanne ay nakayuko si Von sa kanya. Kakaibang pakiramdam ang umuusbong sa dibdib ni Roxanne dahil sa halik ni Von sa kanya. Hindi man siya tumugon nung una. Sa ikalawang pagkakataon ay nagtagumpay na si Von. Tinugon ni Roxanne ng buong puso ang halik ni Von. Alam niyang lasing ang lalaki dahil nalalasahan pa niyang ininom nitong alak. Nakakalasing na halik ang iginawad ni Von kay Roxanne. Tiniyak niyang hindi na makakahindi pa si Roxanne sa kanya. Tuluyan ang bumigay si Roxanne sa asawa niya. Kapwa sila hubad habang nakalingkis sa mga braso ni Von sa bewang ng asawa niya. Hindi siya masyadong lasing dahil kauumpisa pa lang nila nung dumating si Roxanne. Alam niya at ramdam niya na may pagtingin din ang asawa niya sa kanya. Tulog na si Roxanne habang si Von ay hinahaplos-haplos ang buhok ni Roxanne. You're completely mine, wife. Natulog si Von na may ngiti sa labi niya. Paggising kinaumagahan ni Roxanne ay masakit ang katawan niya at parang lalagnatin pa siya. Dumagdag pa ang nasa may hita niya na sobrang sakit. Akmang babangon na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok dun si Von na may dalang tray ng mga pagkain. Hey, huwag ka munang bumangon. Sita ni Von kay Roxanne. Pero bumangon talaga si Roxanne kaya nahulog ang kumot na nakatakip sa katawan niya.
Nanlaki ang mata ni Roxanne na nakatingin sa kumot na nalaglag. Mabilis niya itong kinuha at itinakip ulit sa hubad niyang katawan. Nakangisi naman si Von na lumapit kay Roxanne sa kama. "Huwag mo nang takpan yan. Nakita ko na lahat yan kagabi." Nakangising sabi ni Von sa asawa niya. Halos mga matis naman ang mukha ni Roxanne dahil sa hiya. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Von, kaya kaagad siyang umiwas ng tingin dito nang umupo ito sa kama, malapit sa kanya. "Huwag ka nang mahiya sa akin. Wala ka namang dapat ikahiya. Asawa mo ko, wife. At normal lang sa mag-asawang ginagawa natin. Alam kong hindi dapat dahil hindi ito kasama sa kontrata natin pero hindi ko na kaya pang pigilan ng sarili ko. Alam mo ba kung bakit ako galit na makita kang may kausap kang iba?" Malumanay na tanong ni Von kay Roxanne. Umiling lang si Roxanne habang wala pa rin kay Von ang tingin niya. Hinawakan ni Von ang mukha ng asawa niya at pinaharap sa kanya. "Dahil mahal kita. Totoong mahal kita kaya nagalit ako. Dahil ayokong umingiti ka sa iba. Gusto ko, sa akin ka lang umingiti. Nagsiselos ako kaya galit ako." Pag-amin ni Von kay Roxanne. Hindi makapaniwalang nakangiti si Roxanne kay Von. Mahal mo ko?" Nauutal na tanong ni Roxanne kay Von. Ngumiti at tumango si Von kay Roxanne. "Talaga?" Tila batang tanong ni Roxanne kay Von. "Oo. Ikaw ba? Mahal mo rin ba ako?" Malumanay na tanong ni Von kay Roxanne. Nang tumango si Roxanne ay halos tumalon sa tuwa ang puso ni Von nang malaman niya na mahal din pala siya ng asawa niya. Mabilis niyang niyakap ang asawa niya. Muli ay ginawaran niya ito ng masuyo at puno ng pagmamahal na halik na kaagad namang tinugon ni Roxanne. Nang kapwa na silang kapusin ng hiningay sa kapalang pinakawala ni Von ang labi ni Roxanne at pinagtagpo ang mga noon nila ng asawa niya. "Mamahalin at aalagaan kita. Bubuo tayo ng masayang pamilya kasamang magiging anak natin." Tumango lang si Roxanne kay Von. Matapos mag-usap ay inaya na ni Von si Roxanne na kumain. Sa kanya ito dinala sa banyo para makaligo na ito. Nakatingin lang si Roxanne sa gwapong mukha ng asawa niya. Hindi niya lubos maisip na isang Ford ay magkakagusto sa kanya. Wala sa plano niya na ma-inlove dito pero sa tuwing makita niya ang matamis na ngiti nito ay hindi niya mapigilan ang sarili niya na mahulog ng lubusan kay Von. Nagdaan pang maraming araw, tuluyan ang naging masaya ang pagsasama ni Roxanne at Von. Kahit minsan ay nag-aaway sila, ay kaagad naman nilang nasisettle ang pinag-aawayan nila. Pinag-uusapan nila ito para hindi na lumaki pa ang away nilang dalawa. Labis naman na natuwa ang lolo ni Von nang ibalita niya rito na nagkakamabutihan na sila ng asawa niya. Maging ang daddy ni Roxanne ay natuwa nang malaman nito na nagkakamabutihan na si Von at Roxanne. "Habi!" Tili ni Roxanne mula sa itaas. Si Von ay nagluluto. Mabilis na tumakbo pataas para tingnan kung bakit biglang sumigaw ang asawa niya. "Wife, ano nangyari?" Mabilis na tumalon si Roxanne sa leeg ni Von na ikinatawa ni Von. "Hey, bakit ka ba sumisigaw? Ha? Ano nangyari?" Mabilis na kumalas si Roxanne sa leeg ng asawa niya at ipinakita dito ang hawak niya. "Positive, hubby. Magkakaanak na tayo." Nakangiting sabi ni Roxanne sa asawa niya. Hindi kaagad nakagalaw si Von. Pero nang mapagtanto ang sinabi ng asaway, mabilis na niyakap ni Von ang asawa niya habang pinipigilan niya ang luha niya na gustong tumulo. "Really? Magiging daddy na ako. Hindi ko akalain na darating ang araw na magiging ganito ako kasaya. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Kayo nang magiging anak natin. Salamat din sa pagdating mo sa buhay ko, hubby. Mahal na mahal kita. Kayo nang magiging anak natin." Nagdaan pa ang mga buwan. Nanganak na si Roxanne. Nagsilang siya ng isang malusog na batang babae at pinangalanan nila itong Kamya, kapangalan ng ina ni Roxanne na namayapa na. "Maraming salamat, wife, sa pagmamahal mo at sa pagbibigay mo sa akin ng hindi matatawarang regalo, ang anak natin, dahil mahal kita. I love you, my contract husband. I love you more, wife." Wakas.